mataas ang paningin mo dahil you are not anymore under the law. You're living above that. Christ, His grace has set you free. Amen. Alright. So, ito yung fine line na nagse-separate sa law and grace. Ang sabi ng batas, don't eat this. Don't eat that. Don't do this. Don't do that. Don't drink this. Ang biyaya, ang ginawa, tinanggal na lang yung panlasa. Amen. Kaya hindi tayo nabubuhay doon sa don't do and don't do. Di ba? Bakit? Wala na yung panlasa natin doon eh. Di ba? Kung hanggang ngayon ganito ka pa rin, naku, ang hirap naman, hindi ako makainom, hindi ako makapanood ng sine, hindi ako makagimik. Ibig sabihin lang yan, nasa iyo pa yung panlasa. At kahit anong preach ng pastor dito, ang dating lang sa iyo ng mensahe ay legalista si pastor. Bakit? Kasi ikaw mismo ay hindi pa napapalaya doon sa sinful nature. Intindihan nyo? Kaya mayroong mga tao na ayaw nilang pasakop doon sa mahigpit na pangaral at gusto nilang sabihin, i-project, ako'y nasa biyaya, nasa message ako, natanggap ko yung tamang kahulugan ng biyaya, kaya narito ako ngayon, hindi ako sumusunod sa pastor, hindi ako sumunod sa tatay. That's a disgrace. Hindi ako sumusunod sa sinuturo sa iglesia. Bakit? Kasi nasa biyaya na tayo eh. Ang ibig sabihin lang noon, nasa iyo pa rin yung panlasa ng sanglibutan. At sa tuwing ipapangaral yung tungkol sa mga bagay na yan na tinuturo ng Biblia, ay nasasaktan ka. Bakit? Kasi natutumbok ka at yung kasalanan ay naghihimagsik. So you see, ginagawa nyo lang dahilan yung legalism, para gawin nyo yung mga gusto nyo gawin dahil nandun pa ang panlasa nyo. Diba? Pag wala na yung panlasa nyo para, magpakita ng legs, kahit sino pa makita nyo nagmi-miniskirt, hindi kayo susunod. Wala na yung panlasa nyo dun eh. Diba? Pag wala na yung panlasa nyo para maging kamukha ng sanglibutan at magpa-sexy at magpagupit ng buhok at lahat, amen, kahit sino pang makita nyo na gumagawa niyan, kahit sino pang, amen, anak ng pastor o sino man ang gumawa niyan, hindi kayo susunod. Wala kayong panlasa doon. Pinalaya kayo ng Diyos sa inyong sinful nature. Amen, ang panlasa nyo ngayon ay ang lugurin ng Panginoon. Gawin ko ano ang kaaya-aya sa Kanya. Hindi na yung gusto mo. Ang gusto na ni Lord, ang iyong iniintindi at pinapahalagahan. Yun ang biyaya. You see, hindi na ikaw ang nabubuhay. Si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. Dahil kung ikaw pa rin ang nabubuhay, hindi mo matutupad ang mga kautusan ng Diyos. But since Christ now is living in you, yung tumupad ng buong kautusan, yung nasa ibabaw ng kautusan, ay nabubuhay na sa inyo. Wala na kayo sa ilalim ng batas. At ginagawa niyo yung mga ginagawa niyo ng masaya. Masaya. Praise the Lord. Merong ministro na nagsabi, susunod-sunod nga kayo, haba nga ng buhok nyo, haba din ng mukha nyo. Ibig sabihin, ang lungkot nyo naman. Pag mahaba ang mukha nyo, ang lungkot nyo. Papahaba kayo ng buhok, pero ang lungkot nyo, bakit? Kasi napipilitan lang kayo. Well, lahat tayo dumadaan sa ganyang stage. Sa stage ng legalism. Na parang, kailangan kong gawin to. Kaya ginagawa mo lang dahil kailangan mong gawin. Diba? Nakita mo na yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pero sa kalooban mo, hindi mo magawa. Nahihirapan ka. Kaya lang sabi ni nanay, sabi ni pastor, kaya mahaba yung mukha mo kasabay ng buhok mo. But we all have to go through that. Ang lahat ng tayo kailangan dumaan sa dispensasyon ng batas, pero wag kang lalayo, wag kang aalis sa church. Okay lang mahaba yung mukha as long as nakikita mo na yun ang dapat gawin. Dahil pasasaan ba? Amen?
uurong din yung mukhang yan. Pagka na-reveal na ni Lord sa iyo ang biyaya, mas mabuti na yung mahabang buhok at mahabang muka kaysa maiksi ang buhok na bilugan ng muka. Naintindihan nyo? Ang iksi na nga ng buhok mo, saya-saya mo pa. Hindi ka pa nahihiya. Mabuti na yung mahaba buhok kahit na mahaba ang muka. Isa sa mga araw na ito, i-reveal ni Lord. Hindi ka dapat malungkot. Ang mahirap, yung maiksi na ang buhok, nakangisi pa. At para bang, nasa biyaya ko kayo, nasa batas pa rin. Naintindihan nyo? Kung ikaw ay nasa biyaya na ni Lord, ikaw ay pasusunurin sa katuwiran ng salita ng Diyos. Delikado yun. Yung maiksi na buhok, nakangiti pa, para bang wala kayo sa akin. Sana na, paparating ko yung mensahe ko sa inyo. Diba?